Mr. Wong. Diana, Attorney C, gusto na sana kita makausap. You know, I'm tired of your games. I think mabuti pang ipahawak ko na lang yung kaso sa associate lawyer ko para tigilan mo na ako. No, please. Please, nakikiusap ako sa'yo. Last na ito. Tungkol saan ba yan? Gusto ko lang sana magkwento sa'yo eh. Wala kang gagawin, makikinig ka lang. Kahit hindi ka na sumagot. And after this, kasuin na natin yung settlement. 30 minutes sa coffee shop sa mall malapit sa office mo. Hi. Salamat. Thank you. Isa lang hihingi ko sa'yo, Attorney. May kukwento ko sa'yo. Sana pakinggan mo ko. Umayos ang buhay ko nung makilala ko ang asawa ko si Diana. Umuwi ako sa bahay namin. Kasama ko siya. Kahit tutol yung ama ko, ginawa ko ang lahat para ipaglaban siya. Nagkaroon kami ng isang anak, si Elizabeth. Yung nakilala mo nung una tayo nagkita. Pero nawala siya. Walang naniniwala kay Diana na tumangay sa kanya. Kaya mula nun, nawala sa katinuan ng pag-iisip si Diana. Napilitan tuloy akong dalhin siya sa ospital. Yun ang pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Wala ang pinakamamahal ko. Dahil sa ama ko. Napilitan tuloy akong ipanalang kasal lang. Si Katarina yung hindi ko alam akong kasama. Pero inaakit niya ako. Nabuntis ko siya kaya kailangan ko siyang pakasalan. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin siya pinagpapalit ang puso ko. Pwedeng isa pelikula. Tulad ng isang pelikula. Hindi pa nagtatapos ang kwento ng buhay namin ni Diana. Dahil sa isip mo ako si Diana. At nagkukunwari ako na ibang tao ako. Tulungan mo ako, Diana. Hirap na hirap na yung damdamin ko. Please tell me you're Diana. Huwag kang magkunwari. Malaki talaga ang pagkakahawig ko dito sa namatay mong asawa. Pero dito lang sa mga litrato.
At kahit ano pang gawin mo pagmamakaawa, Mr. Wong, hindi ako ang namatay mong asawa. Hindi pa patay ang asawa. Buhay siya. Ikaw yun, Diana. Mr. Wong, tigilan na natin to. Hindi na to makakabuti sa'yo o sa akin. Salamat na lang sa kape at sa kwento. At nagbalik ka nga.